Hello Cancers, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Cancers? Nine of Summer. Darating na yung mahiwagang pangyayari sa buhay mo na yung mga pinapangarap mo ay matutupad unti-unti. Ngayon naman, kukuha tayo ng 3 tarot cards at sa uli kukuha ko ng gemstone para malaman natin kung ano yung paparating or advice. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang ibig sabihin ng mga messages ng mystical cards para sa mga Cancers? The Lovers, Queen of Pentacles at Ten of Swords. Natupad yung mga pangarap mo na magkabalikan kayo ng person mo, magkaroon ng normal na buhay. Andun din yung pagprotekta mo sa stability at saka sa pamumuhay o relasyon na meron ka. Kaya lang yung pag-maintain ng ganitong sitwasyon ay matinding kapaguran o kaya pain sa iyo. Meron kasing person na hindi tapat sa mga sinabi. Pero yung mahirap na sitwasyon na ito ang magdadala sa iyo para sa growth at saka kaalaman. Sa career, syempre, hatak na din yung financial kasi 2 cards yung nagsasabi niyan na maganda yung magiging takbo, yung collaboration ng trabaho mo. At yan yung magbibigay sa'yo ng magandang kita. At saka ang ilan sa inyo sa career para mas lalong mapabilis yung success mo at matutunan mo yung career mo, merong mga person na tutulong sa iyo. Lahat ng taong naging successful ay dumaan sa pain, kaya huwag kang mag-give up. Sa relationship, unang pagkikita nyo pa lang ng person mo, alam na ng person mo na ikaw yung pang long term niya. Matindi kasi yung connection yung dalawa. Ramdam na ramdam niya. At saka naramdaman mo din yung sincerity ng person mo. Kaya ang relasyon nyo ay nagkaroon ng long term at saka mas pinatibay nyo pang dalawa. Magaling ka din kasi na mag-alaga ng relasyon. Itong gemstone na bronzite, ipinapaalala ng stone na ito na importante sa buhay natin kahit anumang relasyon, kailangan ng kapayapaan at saka forgiveness. Para hindi mananatili yung negative sa isip mo at saka sa puso. Maraming meaning yan guys at saka hindi yan basta bato lang. Alamin muna natin itong mystical card. Ten of Spring. Pinapahiwatig ng card na ito, nakadalawang cards ka na masyado kang maraming responsibilidad. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka. Sa mga nasa relationship, nagkaroon ng paghihiwalay o kaya betrayal. Yan ay dahil sa kakulangan sa time at saka distance. Para sa ilang single, ipinapakita ng cards na nagiging maingat ka na sa pagpili sa kung sino yung makakarelasyon mo. Kasi ang ilan sa inyo na single, niloko ka ng person mo. At ang mas masakit pa doon, ang ilan sa inyo, pareho mo pa silang kilala. Single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo,
nagkaroon ng problema na nilihiman ka ng person mo sa kung ano yung totoong feelings niya talaga sa relationship nyo. Kaya hindi nagtagal. Eight of Cups, the Death, at Seven of Wands. Klaro sa mga cards na ito na kailangan mo nang mag-move on at saka mag-let go sa mga nangyari sa past. Kailangan mo nang harapin kung ano yung present. Hindi na kasi masaya sa nakaraan, kaya kailangan i-welcome mo yung bago. Kasi kapag binabalikan mo yung nakaraan, nagkakaroon lang tuloy ng major challenge o kaya delay. Na kung tutuusin, meron ng transformation na magaganap sa buhay mo. At saka may mga bagong simula na dapat kang harapin. Ang ilan sa inyo sa financial ay nagkaroon ka ng problema kahit na nagpupursige ka naman. Yun ay dahil sa mga decisions mo. At saka ang ilan sa inyo kaya ka hindi happy sa financial mo. Yun ay dahil sa kailangan mo na mag-change direction. Change plan. Mag-focus sa solution para mareresolbahan yung problem. Iwasan yung pakikipagtalo. Relax lang. Sa mga single, hindi tumitigil ang buhay mo. Kailangan mo lang suriin yung mga importante sa'yo at kailangan din ng healing. At saka sa mga single, piliin mo yung makakasama mo na mas loving, peaceful at joyful. Ito kasi yung way na para mai-apply mo sa sarili mo yung pagbabago. Itong next stone naman ay Black Agate. Good fortune ito guys na darating sa iyo. At saka malalagpasan mo din yung anxiety, problems, takot at saka kalungkutan. At saka ipanatag mo yung isip mo kasi magkakaroon naman ng clarity yung situation mo. Ituloy ko lang guys sa mga single, huwag mong isarado yung puso mo. Seven of Spring. Ang message nito ay yung magkaroon ka ng paninindigan. Connected ito sa second group of cards na kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun yung panindigan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards ka na nag-let go ka na talaga sa relationship nyo ng person mo. Kasi tingin mo walang direksyon. Ang ilan naman na nasa relationship, sumasabay kayo ng person mo sa transformation na nangyayari sa relationship. Good man ito or bad. Kasi alam mo na yung mga problema nyo ay temporary lang. Ito naman yung mga cards mo na connected din sa second group of cards na the Moon, the World, at the Empress. Connected lahat ng cards mo. Na syempre dahil nga nagkakaroon ka ng problema ay nagkakaroon din ng pagkalito sa nangyayaring sitwasyon. Hindi mo tuloy alam kung ano yung tinatahak ng buhay mo. Pero, hindi mo kailangan mag-worry kasi matatapos mo yung chapter ng buhay mo, may fulfillment, at saka ma-achieve mo rin yung goal mo. At kung bakit, kasi sa ngayon may pagkalito, pero marunong ka kasi mangalaga sa sarili mo at saka sa paligid mo. Kaya magkakaroon ng success, stability at abundance. Hindi lang naman yan patungkol sa financial, kundi in general, lalo na sa feeling. Sa health naman, dalawang cards na yung nagsasabi na kailangan maging maingat ka sa pangangatawan mo, lalo na kung binibigyan ka ng sign. At saka sa mga babae, kung active ka sa physical contact, huwag ka basta-basta iinom ng gamot kasi may pregnancy dito sa cards. Ang ilang cancer ay healthy ang pangangatawan. I-maintain mo na lang ito. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pwedeng ikaw ito o yung person mo na may pagka-sensitive.
Kasi itong person mo, hindi siya marunong humusga ng tama. Nauuna agad yung emosyon niya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pareho na kayo ng person mo na gusto na magkaroon ng kasalan or magkaroon ng baby. Itong amethyst naman ay binibigyan ka ng advice na magkaroon ng wise decision at saka yung maging malaya sa pagkalito patungkol sa emosyon. At saka protektahan mo rin yung sarili mo sa mga negative energy. Sa mga single, maging open sa mga makabago. Kasi ang ilan sa inyo na single, hindi naman magtatagal na single ka lang. At saka ang ilan sa inyo, yung person na gusto mo, nasa malayo. LDR ang connection nyo. Ito naman yung bottom of the deck na 7 of Cups. Ang ibig sabihin nito ay mahaba pa yung tatahakin mong journey sa buhay at makakatulong ito sa iyo para mas lalo kang mag-grow. Na makakatulong sa career mo, financial at love life. Itong 4 of Cups naman ay warning na kailangan maging ready ka sa ibinibigay na oportunidad ni God sa iyo. Huwag mong takasan, kailangan mo tong harapin. Ito yung magbibigay sa iyo ng tagumpay. At itong 2 of Wands naman ay yung bang hinihikayat ka na yung mga choices mo ay tama. Lalo na kung patungkol yan sa pag-unlad mo at saka positibo. Kasi ito yung kumbaga walang duda na magkakaroon ka ng success na buhay. Meron kasing maliit o kaya malaki na offer sa iyo na para mawala yung kalungkutan mo sa buhay. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Two, 5, 2 urge you to be courageous, self-confident, and adventurous and step out of your comfort zone and take risk in your life. Connected din 2, 2, 2 good omen for relationships, seek balance and peace. Affirm, God says, my child, I will help you in every situations.